Okay, mabilis na update lang tayo sa BTC at pag-uusapan na rin natin mamaya ang altcoins. Request niya no ni Japet no para sa potentially kung anong pwedeng i-hold no na altcoins kasi may possibility na pwedeng maging bullish bigla no. Pwedeng maging bullish bigla kapag nag-break tayo ng 48k or sabihin natin basically area ng 48 hanggang 58k no. 58k 48 hanggang 50k, sorry, na pag nag-breakout tayo doon at nag-close above, most likely baka bull market na, no? Ganon din naman kapag bumagsak tayo, meron tayong possible na abangan na baka kung correction lang siya, dito lang tayo sa mga area to o baka dito lang tayo sa mga area to, eh magandang entry para sa mga altcoins yun kasi kapag doon lang tayo nag-bounce dito sa area to, potentially sa alts magdadump ng medyo malakas pero hahabol sa BTC sa pag-pump yun most likely kapag nag-bounce na ang BTC dito, no? So, mabilis lang na, no, na update sa BTC. Excuse me. So, meron tayong some sort of bearish candle wick dito. Medyo hindi maganda to, no, for the bulls sa ngayon kasi masyadong malaki tong candle wick sa taas na to. Indication na meron tayong control sa bears sa ngayon dito. Makikita natin, no? Mula 49k papuntang 45,500 area, no, which is medyo malaki-laki yun, no, mga 4k na bagsak, no, 4k na bagsak within 2 days or basically in 1 day lang to, no, mga 3.5k or 4k na pinump then dinump lang agad. Titignan natin mabilis lang, no, ang volume natin sa rejection medyo malaki, which is hindi magandang sign yun. Isa to sa mga pinakamalaking volume, no, pinakamalaking volume since dun sa mga since dito pa, no, na i-start ng medyo malalaking pump. So tignan natin, malaki to, no, malaki tong volume, red volume na to. So ang last red volume natin na malaki dito pa sa ano ba to, yung FTX crash, no, FTX crash to. At yung comparable ba siya sa sa current volume ito yung pinakamalaki sa ngayon, no, na pagbagsak ng volume at medyo nagdadump si BTC ngayon. Medyo naglo-lower low pa siya, no. So kanina lang to, no, 45,550 ata to, tapos umabot na siya ng 45,434 sa low niya. So gumagawa tayo ng some sort of breakdown pero mahina pa to, no, mahina pa. So abangan lang natin. Meron tayong monthly level dyan dito sa layo naman na ito. Zoom in na lang tayo. Yan. Ganito pala. Yan, sorry. Yan. Meron tayong monthly level dito na 45,500 at hindi magandang sign na medyo nagre-reject tayo or basically nasa ilalim, dito tayo mismo sa linyang to. Hindi natin makikita kung nag-break ba talaga si BTC or hindi, pero maaga pa, no, may pa tayo, may a bit over 2 weeks pa bago mag-close ang monthly, no. So lang, no, kailangan lang natin mag-ingat dito kasi meron tong malaking bearish setup sa ngayon. Malaking bearish setup tong wick up na to at meron tayo sa balik ulit tayo ng wag na sa monthly, sa weekly na lang siguro. Sa weekly, alisin natin to. Meron tayong malaking setup ng bear swing failure dito. Meron tayong bear swing failure dito, no. Kinuha ang liquidity. Yan, kinuha ang liquidity, then dinump lang ulit. Meron din tayong golden pocket na or golden ratio 618 basically na pinag-rejectan natin, no, na winick up niya na to. So sa longer time frame, isang malaking sign na kapag nagre-reject tayo sa 618, possibly baka talagang doon na ang local top ng pump na to, no. Local top, hindi natin sure kung ito na ba yung top ng ng kung ano mang galaw nito. Pwede natin ma-argue C wave to or pwede natin ma-argue na rejection muna ng some sort of pump. Rejection muna of some sort of pump bago pa mag-pump ulit pa, no? So hindi natin sure kung alin doon, pero sa ngayon
hindi pa nako-confirm, at least para sa akin, at least hindi pa nako-confirm kapag ganitong nasa 618 rejection ang ginagawa, eh most likely di pa confirm ang bull market para sa akin lang, no? Kasi ang pinaka isa sa mga high probability na confirm na ang bull market kapag nag close above siya dito, no? Kasi meron tayong some sort of 1 2 3 4 5 dito. Then ito na yung last na potential na pagbe-breakoutan, no? So syempre kapag nag-breakout na dito, ang sunod na 80H agad, no? 80H agad. So ito yung mga critical moments, critical levels na pwede nating masabi, okay, highly likely, mataas na probability na bull market na, no? Pero mako-confirm natin na bull market up, syempre kapag nag-80H, no? Kasi ang structure, ina-invalidate niya in terms of impulsive theory na meron tayong 3, 4, 5 na ganyan. Nakalabasan, no? Ibig sabihin, hindi na to ABC correction. ABC, hindi na ganyan kapag nalagpasan niya to, syempre, no? Pero yun nga, di natin pwede hintayin yun, no? Di natin pwede hintayin na ma-invalidate dito sa ATH kasi ang kalabasan ng onti na lang nang ipapump nito sa mga levels na to, no? 100k hanggang 200k sabihin natin, pero delikadong hindi makapasok kapag gano'n kasi ang tagal natin pinag-uusapan tong BTC tapos at late tayo makapasok, no? So kailangan lang natin maghanda ng in case na magkakaroon tayo ng breakout dito at possibly mataas yung probability na bull market na. Okay? At doon tayo papasok sa mga alts, kaya pinag-uusapan natin yung alts, no? So ano pa ba? Tignan lang natin ang RSI natin. Si BTC lower low dito sa daily natin sa ngayon. Tignan natin ang RSI natin. Ang RSI natin, meron tayong massive massive anong tawag dito? Bearish divergence. Massive bearish divergence to, no? Na hindi pa rin nagpe-play out hanggang ngayon. So hindi ko masasabi kung kung magpe-play out na ba to kasi ang tagal na natin binabasa to, no? Or binabantayan kung magkakaroon tayo ng paggalaw ng tawag dito na bearish divergence na magtutuloy. So mapapansin natin dito natin mabubuo yung some sort of descending triangle na ganyan, na makikita natin ang 50 RSI matibay, no? Matibay. Pero kapag yan nag-break down, medyo hindi magandang sign yun. So hindi ko sure kung gumagana ang impulse wave theory sa RSI. So dapat ang itsura na ito parang ganito. So after niya mag-push up, magkakaroon ng some sort of 5 waves dapat sa loob na 1, 2, 3, 4, 5. Then magta-try ata ito ng some sort of push up bago mag-push down pa isa pang beses. Hindi ko sure. Hindi ko alam kung gumagana yun sa RSI, no? Pero madalas kasi kapag may mga triangle waves dyan, no, madalas 5 waves ang laman ng mga triangle waves na overlapping, no? Parang ano ba pwede nating example dyan? Parang gato may some sort of triangle dito. Yan, some sort of triangle. At meron tong 5 waves. Mukha siyang maraming waves, no? Pero actually 5 waves lang to. Na baka ABC ata to, no? ABC. Tapos dito meron tayong 5 waves. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 dump. O basically ito 1, 2, 3, 4, 5 dump, no? So meron tayong ABC kasi ang A wave ABC na ganyan. Tapos B wave ABC ulit. Then 1, 2, 3, 4, 5 para sa C wave. Okay, so eto, no, ingat tayo dito kasi ang daming ang daming signs of bearishness sa ngayon. High volume to sa sa rejection. Madalas nangyayari ang high volume rejection kapag kapag meron tayong high volume rejection, madalas ang nangyayari doon tumutuloy-tuloy yun basically to the downside, no? So hanap tayo ng mga ganong example, no? Makakita ba tayo dito? Dapat yung may weak up, no? Yung may weak up sana para red volume. Hanap tayo siguro dito sa ATH.
Oh, ito wala na masyadong volume 'to, eh, 'no? Kasi fifth wave 'to, eh, no? Kung sa third wave at to. So meron tayo dito, no, 5 wave count. So alisin ko lang tong volume saglit. Yan. So meron tayo dito sa loob, meron tayong some sort of 1, 2, 3, 4, 5 at meron sa loob ng number 3 na to na 5 waves din. Siguro ganito yung parang ito 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Tapos itong number 3 na to, mapapansin natin yung rejection nito medyo malakas in terms of volume. Yan, in terms of volume, no? So actually dito pa siya nagkaroon ng ano, no, malakas na volume dito sa area to. No, so makaka-expect tayo na magkakaroon to ng some sort of continuation to the downside. So nag-wick down na siya, nag-lower low pa ng onte, then nag-pump na siya, no? Pero mapapansin natin yung volume habang bumabagsak pahina rin, no? So ayun lang gusto ko i-point out, no, na medyo kapag nakakita tayo ng volume spike or basically strong volume, lalo na kapag nag-reject, kailangan natin mag-ingat, no? Kailangan natin mag-ingat. So anyway, kaya natin pag-uusapan ng alts ngayon kasi ayun nga, no, may possibility or more like para sa akin, no, sa nakikita ko medyo highly likely na mag-aaroon na to ng minimum correction at dito na ang local top sa tingin ko. Hindi ko sure pero ayun ang nakikita ko sa ngayon. Okay? Hindi natin guaranteed 'yon. Pero ang probability na ito na ang local top mataas na chance ang kakalabasan sa nakikita ko. Kasi meron tayong basa dito na ABC correction na malaki dito, no? A, B, C. At isa sa mga confirmation targets ang 48K na pag nag-breakout, most likely bull market na. Pero yun nga, nagkakaroon tayo ng some sort of correction, no? Or more like some sort of rejection pala, sorry. So, ang galaw ni BTC pababa na to, ang gagawin ba nito? Corrective move lang ba na ABC, then magpa-pump na ulit? Na magsusupport dito sa mga to? Or ang gagawin ba niya, magkakaroon ba tayo ng mas matitinding dump dito? Hindi natin sure, okay? So, ang mas nakikita ko sa ngayon, at least dapat meron tayong correction, no? At least, no, na hanggang maximum targets na banda dito lang, no? Maximum targets. Kapag umabot dito, medyo hindi na pwede 'yon. Kasi magkakaroon tayo ng lower lows doon most likely kapag ganun ang ginawa kasi may invalidation dito ng impulse wave theory. Okay? So, alam na natin na medyo mahina ang or more like may nagpapakita ng weakness ang mga bulsa ngayon. Meron tayong bear swing failure, meron tayong RSI na malakas pa to sa malakas pa to sa weekly, no? Pero pag sa daily natin titignan, nasa ilalim na tayo ng 70 RSI, meron tayong some sort of triangle pattern dito. Triangle pattern na nasa 50 RSI ang pinaka-support ng RSI natin sa daily. Madalas kapag ganito ang itsura na pabagsak habang pagpapump ang price, nagkaaroon yan ng some sort of breakdown. So abangan natin 'yon. Ano ba? Ang volume din medyo malakas sa rejection, no? Yeah, medyo malakas ang volume sa rejection, which is ang tagal na natin hindi nakakita ng ganito kataas na volume sa rejection, no? So siguro dito pa or basically baka ito na yung pinakamalaking volume na meron, no, yung FTX crash, no? So ang pinaka general idea sa ngayon, baka meron tayong paparating na at least correction, no? So anyway, ano ba yung mga magagandang altcoins, no? Masasabi ko, no, teka lang, inom lang akong tubig. Ang masasabi ko sa adoption ng cryptocurrency, sa tingin ko ang pinakamalakas na gagalaw ang mga blockchains at ang mga DeFi. Okay, so siguro hindi mo natin pag-uusapan yung mga NFT, hindi mo natin pag-uusapan ng mga other types of cryptocurrency, mga storage. Ang storage, sa tingin ko, ano pa yun sa future pa. NFT sa future pa siguro yun. Actually, meron ng konti, no, sa NFT, yung mga nagkaroon ng
ang tawag dito, naging popular yung ano, yung Axie, no, kunwari, no, NFT, pero may problema sila sa unlimited supply nila, no. So, at kung ano-ano pang klaseng mga NFT games, no. Pero ano pa ba? Ano pa bang klaseng mga ano, mga fan token? Hindi. Sa future pa yun, mga sports token, sa future pa yun sa tingin ko. Ang kailangan, ang mas nakikita ko, no, na kailangan maging solid muna ang DeFi coins at ang mga blockchain coins. So tignan natin. So ito yung mga favorite ko, no. Mga binabantayan ko. So for example, si FTM, ano to, no, favorite ko si FTM. Binance tayo. Binance, ano to? Bari natin to lahat. Yan. So si FTM, napakalakas na ito na layer 1, layer 2. Hindi ko sure, layer 2 ata to. Pero ano siya, basically blockchain. At makikita natin meron tong impulsive move, no? Impulsive move dito simula sa dito, tsaka dito, no? Tapos meron tayong some sort of consolidation dito sa loob sa ngayon, which is malapit na natin actually i-break, no? Pero makikita natin dun tayo nagkakaroon ng rejection din sa area to, no? So pwede rin kasi natin masabi dito na kung mapapansin natin na mukha tong ano, no, mukha tong 5 wave counts, 1, 2, 3, 4, 5. Pwedeng dito ang 5, pwedeng dito ang 5, no? Or baka dito pa ang number 3, 3, 4, 5. Madalas kapag ganito ang itsura nito, kapag ganito ang itsura, ang susunod dito na galaw may ABC correction, A, B, C, tapos magdadump to most likely, no? Kung ganito ang ginagawa ni FTM, meron pa kasunod na 3 waves dito, okay, para mabuo ang ABC correction, no? A, B, C. So favorite ko si FTM, pero ang nakikita ko sa kanya, no, mukhang magdadump pa to ng matindi, lalo na kung si BTC ABC correction lang rin ang ginawa niya. Most likely si FTM ganun din ang gagawin. So ang rule ng ano, no, ang rule ng impulsive theory, no, yung pinaka basic na ano idea ng impulsive theory, after ng 5 waves, 1, 2, 3, 4, 5, after ng 5 waves dapat may ABC correction dyan. Meron tayong ABC correction, A, B, C, bago siya magkaroon ng isa pang panibagong pump, no? Madalas sa target ni ABC correction, since ano to, no, etong buong to first bull market cycle, ang aalabasan first wave to, at ito ang second wave. So ibig sabihin, ang second wave kailangan basically umaabot dapat to ng 0.5, minimum 0.5, maximum niya 0.88. Pero madalas ang gusto niyang puntahan is si 0.618. So titignan natin. So tignan natin na mabilis lang, ha. Actually dapat hindi ko na tinita ito, no. Pinapakita ko lang dapat yung mga possible altcoins na pwede. So ito, hindi pa nakapunta si ano, no, si FTM sa 0.5, at ang 0.618 andi dito pa sa mga area to, no, kung saan tayo nag-start ng some sort of breakout, no. Ito, some sort of breakout dito, hanggang sa mag-ATH si FTM. So kung titignan natin siguro sa regular chart, pwede ba natin makita to, lagpas sa tayo, no. Walang gantong klaseng fibs sa kapag ganito kailalim, no. Kasi kapag regular chart, hindi na pinapakita yung ano, masyadong malalaki ang candles para ma-measure ng fibs ang labasan. So ginagamit natin madalas logarithmic. So kapag yung mga maliliit na moves lang, eto mari sabihin natin, kung dito lang, mula dito hanggang dito lang, pwede siguro yung yung regular chart. Parang sa BTC, no, kasi yung ATH hanggang bottom lang. Di naman yung tipong from $3,000 up until $69,000 yung finifibs natin sa BTC, no. Pero yun nga, ang point ko lang, sa logarithmic chart meron pa tong possible na pagbabagsakan dito or pagbabagsakan dito. So sa altcoins, at least sa FTM, mukhang hindi pa tapos ang bear market. Mukha lang, hindi ko alam,
Pwedeng mali ako dun. So ano pa ba? Sunod yung Matic naman. Matic. Tingnan natin dito sa Binance. Ang dami nating drawing. Alam natin na nagbabantay ako, no? So, actually, punta tayo ng weekly na lang para mas madali tignan. Yan. Sorry, yan. Si Matic napakalakas, no? Impulsive na impulsive to, no? Makikita natin, may 5 waves tayo dito. Simula sa umpisa, no? Meron agad 5 waves dito. 1, 2, 3, 4, 5, no? Napakalakas si Matic. So ito, pwede natin ma-expect si Matic magkakaroon ng some sort of correction din. So dito, hanggang dito. Ito yung problema, no? 0.1 pa to, no? Kung magkakaroon tayo ng market flash out. Kung titignan natin sa sa regular chart siguro, teka lang, hindi natin sure kung ganun ba talaga ang gagawin, pero kung gawin natin pabaliktad, imbis na retracement, gawin natin Fib extension na may 1.272 parehas lang 0.9. Ano yung Fib retracement nito? Mula dito sa ilalim hanggang dito. Parehas lang pala, no? So sa rules ng impulsive theory at sa Fibs, ang minimum retracement dapat ng full 5 waves na ganito dapat 0.5 minimum. Kapag meron naman tayong C wave, yung A, B, C, ang madalas sa target niya 1.272. So andi dito siya sa area to, no? Yan, ito, no? So may malaking confluence dito sa 0.09. Hindi ko alam, pero masyadong bearish yung mga mga TA ko, pero makikita nyo, no, ang mga coins na to napakalakas mag-pump pag nagbo-bull market, no. So inaabangan ko 'tong mga to. Ano pa ba? Yung mga medyo binabantayan ko, AVAX, ito AVAX. Wag na natin siguro i-TA ng pa isa-isa. Itong AVAX mukha na to, no. Okay, mabilis lang, isang ganyan. Naka-reach na siya ng minimum target dito, no. Kaso mukha tong 5 wave counts. 1, 2, 3. Paano kaya to? 4, 5. Hindi ko sure tong AVAX, no. Pero malakas ang AVAX sa recovery niya dito, no. So, meron tayong some sort of confirmation break dito. Some sort of confirmation break lang, hindi ko masasabi kung confirmed na ba to, pero ayun nga, ang susunod na dito most likely ito na, no. So meron tayo sa AVAX, mukha siyang bullish, no. Mukha siyang bullish. Yung FTM tsaka Matic generally bullish pa rin ang itsura nila, pero yung in terms of impulsive theory, mukhang meron pa siyang ibabagsak pa in case magbumagsak din si BTC na matindi. Most likely ma-reach nila yung target na mga cents, no. And di ko lang sure kung mangyayari ba yung pagbagsak ni BTC. So hanap pa tayong iba. Si Polkadot. Ito si Polkadot, walang masyadong news kay Polkadot, pero gumagalaw siya ng medyo matindi. Nasa yung Binance. Sige, sa Coinbase na lang. Ito, no. Ang problema kay Polkadot, wala tayong makitang structure dito na impulsive. Ang kinakalabasan puro dump to, no. Puro dump. Wala ba yung baka merong index to. Ito kaya. Ayun, meron tayong makikitang some sort of impulsive structure. So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. So etong dump na to, medyo malaking klaseng dump na to, no. Malaking klaseng dump na to, at most likely mukhang may high chance na baka tapos na ang dump ni Polkadot, no. Kasi umabot na tayo sa 618, no, at lumagpas pa tayo actually. So kung may idadump pa man to, siguro mga higher low na to kakalabasan, or baka mag double bottom lang, no. So napakalaking chance na ito ni Polkadot para mag-pump, masasabi ko. Ano pa ba?
Yung mga medyo mabago-bago. AVAX, ano pa yung isa? Yung Solana ba gusto nyo? Di ko ganun kagusto yung Solana kasi medyo may kinalaman, may some sort of centralized standing ang Solana sa tingin ko, or at least sa nabasa ko or na research ko. So tignan natin, Bitstamp siguro. Ayan. Oh, malakas to, no? Merong kaso ba't parang ano, wala ba yung Binance lang siguro. Ayun. So sa Binance to, malakas ang Solana. Meron tayo meron tayong impulse ulit. 1 2 3 4 5 tapos dump, no? Ang problema dito, nakakita rin tayo ng 1 2 pwedeng 3 4 5 dito sa Solana. Or pwede siguro 5 waves lang ABC na to, no? Tingnan natin. ABC. Dapat makahanap tayo ng 5 waves sa loob ng C wave. Meron tayong 1 2 3 4 5. Possible. So pwedeng tapos na ang bear market ni Solana. Si Solana isa sa mga pinakamatinding nag-dump to, no? Kasi may kinalaman sa FTX. So ito makikita natin, no? Perfect na 0.5 siya nagba-bounce, which is magandang sign for bottoming pattern, no? Kasi after natin makagawa ng 1 2 3 4 5, dapat ang minimum target niya ABC correction. Makikita natin may na-drawing ako ditong ABC at nabilang natin na meron tayong 1 2 3 4 5 dito, exactly sa 0.5. Okay, so nagbibigay ng sign si Solana na nag-bottom out na siya. Okay, nag-bottom out, hindi natin guaranteed, pero ayun ang mga signs na nag-bottom out na ang isang coin. Okay, so kung magkakaroon naman ng correction to, abang tayo ng some sort of corrective move na ganun ulit sa 0.5 ulit tayo or 618. Makikita natin kung sabihin natin dito na ang top ni Solana, lalo na medyo nagdo-dump si BTC, no? Kung dito ang top ng Solana, most likely ang babalikan niya itong some sort of range na to. Kung bumagsak below man, nagte-trade tayo around dun sa 0.618 na to, no? Pwede natin balikan to. Pero ang problema lang, no, kapag binalikan niya itong saan ba yung first wave na ito? Most likely dito yung first wave niya. So meron tayong 1 2 3. Hindi dapat tayo babalik below dito. Kasi kapag bumalik below, medyo pangit 'yon. May invalidation yun, then baka bumagsak lalo. Pero kailangan dito lang tayo sa 0.5 most likely. Hindi ko may expect na aabot tayo ng 618, no? So ano pa ba? Cardano. Napakarami na itong drawing ko dito. Alisin lang natin ito, mga to. Cardano, meron din tayong impulse wave theory dito, no? 5 waves to. 1 2 3 4 5. Meron tayong nakabilang ba tayo ng 5 waves dito? 3 waves. Mukhang meron naman siguro ata. 0.5 rin to. Makikita nyo, no? Ang 0.5 napaka-importante. Doon din siya potentially nag-bottom out, no? So kung titignan natin sa impulse wave theory, baka ABC correction na to, na zigzag. ABC. Kaso ito 1 2 3 4 5. Kaso nag-overlap ang 4 tsaka 1. Pero may 5 waves pa rin naman tayo dito. So possible na may ABC correction na to, at etong gagawin nito parang kay Solana lang rin, no? So may chance na nag-bottom out na si Cardano, ano ba saan? So ano pa ba? Yung mga bago, hanap tayo ng mga bago. Siguro ang mga natatandaan ko yung si Optimism, si Cadena, si ARB, ano ba pangalan na ito? Arbitrum. So ano ba si Arbitrum? Ano ba to? Malabas yung Binance dito. Sa Coinbase muna tayo tumingin siguro. Lakas ng pump na ito, no? ARB.
Oh, ang problema dito wala akong ano, di ko mababasa 'to, eh, 'no, kasi ang onti ng data natin kahit siguro mag-daily tayo dito. Oh, masyadong onti yung data na ito. Oh, most likely ito lang mababasa natin dito, 'no. Meron tayong ha, teka lang, So, kakaiba 'to. Bakit parang may overlaps 'to? Baka dito pa lang ang first wave, okay. So, ganito ang itsura niya of some sort. Parang parang ganyan. Leading diagonal siguro na ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Then siguro hindi siya nag-breakdown. Generally nagbe-breakdown dapat ang ano, no, ang mga leading diagonal. Baka ganyan na itsura. So ito na siguro yung fake breakdown, napakalit lang. So mukha siyang ano, no, bullish na bullish. So dapat ang itsura niya kapag i-measure natin to mula dito at 1.618 dapat. Meron pang ipapump to, no? Meron pang ipapump dito. So kailangan ma-reach niya tong target na to bago siya mag-reject. Okay, so mukhang malakas si ano, Arbitrum. Tingin tayo. Ang problema lang hindi ko sure kung anong klaseng ano to, altcoin to. Si Optimism, OP, USDT. So ito yung mga ano, yung mga medyo bago-bago na eto, no, bago lang to, 2022 lang to, no. Kaso ano to, no, hindi ko gusto yung itsura niya. Si Optimism ba to? OP? Pares lang ba siya dito? Pares lang siya. Hindi ko gusto yung nakikita ko dito, Pero uptrending naman siya na kaso mahina yung uptrend niya, no? Mahina yung uptrend niya simula noong 2022. Medyo mahina yung uptrend. So siguro merong tong multi-year na ano na leading diagonal siguro. Hindi ko masasabi pero wala, overlapping to, no? Overlapping to mga to. So mga ka-expect tayo baka dito lang to sa mga area to bago bumagsak na naman din, magpa-pump na naman ganun. Kailangan natin makakita ng break ng ano, ng some sort of trend dito, trend line na to para masabi natin okay, magi-impulse na tayo. Sa ngayon wala tayong makitang impulse dito. Sa shorter time frame meron yan most likely kasi impulse sa loob ng mas malaking impulse to, no, or mas malaking klaseng siguro leading diagonal to. Meron tayo most likely 1, 2, 3, 4, 5, then magkakaroon tayo ng some sort of fake breakdown, then doon na siguro mag-i-start ang malaking push to the upside na ito na meron tayong 1, 2, 3, ganun most likely yung gagawin na itong Optimism pero masyadong maaga, or like sa tingin ko masyadong maaga magpapump to na mag-80 or more like magta-third wave, masyado maaga. Sa tingin ko magkakaroon muna ito ng dump. So ayun lang ang nakikita ko sa Optimism. Hindi siya ganun ka I mean bullish siya pero hindi siya yung tipong malakasan pero malakas to kasi altcoin rin to, no? Pero anyway, meron pa ba yung KDA, Kadena? KDA ba yun? USD. Ito Kadena. Ito hindi rin maganda itsura na ito, no? Hindi rin maganda itsura na ito pero paano kaya to? Mahirap i-TA to, Pero for some reason marami ako nakikitang mga tao na ano na nagbabantay ng Kadena. So wala tayong mabibilang na impulse wave theory dito. So ang gamit lang natin dito ay pinaka basic na linya-linya lang na ganito. Hindi natin mababasa to, no? So most likely meron tong, kung sabihin natin bullish na, ayoko ng mga ganitong mga ano, no, ng mga ganitong altcoins na ang daming weak.
no, ito, mapapansin natin meron tayong some sort of ganyan, nag-breakout. So basically parang merong ano to, merong some sort of impulse dito. So dapat hindi tayo makabalik dito sa point na to. Kapag bumalik tayo dito, kung ano man level to, magkakaroon tayo ng validation. So kailangan i-pump na neto decadena hanggang dito sa mga area to para masabi natin mag-i-impulse up tayo. Sa ngayon wala pa. Medyo maaga pa masabi kung may ano to, no? Kung may impulse na to or wala pa. So next ano pa ba? Kadena. Wala na akong maisip na si Optimism, Arbitrum, Polkadot. Ano pa ba? Wala na akong maisip. Ano pa bang magaganda? Wala ano. Harmony 1. Harmony. Parang ano lang to, parang FTM ano to eh. FTM Matic to. Si Harmony. Ito kamukha niya lang yung ano, yung at least yung FTM. So ganyan din ang ginagawa. So kung retracement ang ginagawa niya, kaso mas malalim to at nag-i-indicate ng bottom na dito. Si FTM medyo mas malakas kaysa kay Harmony 1, no? So hindi natin sure kung si FTM magkakaroon tayo ng mga 0.5 na bounce or hindi na pupunta doon. Pero most likely dapat kapag may ABC correction pupunta dapat doon. Pero ito si Harmony 1, meron siyang ano, no? Meron siyang some sort of mukhang expanding wedge ata to o falling wedge, hindi natin masabi, pero may ano to, no? May bottoming pattern of some sort na makikita natin. Baka meron tong paano kaya to, hindi ko masabi kung may ABC correction ba to. Baka kasing 5 waves to, no? 1, 2, 3, 4, 5. Then ABC na naman dito, baka lumalim pa to. So kailangan lang tandaan natin na umaabot minsan to ng ng 0.88 ito, which is hindi mangyari, pero at least dito sa sa Harmony 1 nasa na siya, mukhang nakapag-bottom na siya, mukha lang, hindi ko sure. At basically pwede siya mag-pump to. Maaga pa to, no, si Harmony 1. Ano pa ba? Ayoko rin kay XRP, no? Kaso hindi na bago to eh. Luma to sa XRP. So ayoko kay XRP kasi makikita nyo, no, walang trend of some sort to. Parang hindi natin maintindihan kung anong klaseng trend to. Wala siyang trend, no? Sideways lang to. Yan. Mahirap i-trade tong mga ganito. So madalas hindi natin tinitingnan to. Pero nanalo na sa kaso to, no? Sa kung ano man yung kaso nila. At sila ang XRP ang nanalo. Pero for some reason wala pa rin siyang galaw. So ewan ko ano pa ba? Last one siguro. Ano ba yung mga tinitrade ko? Elron Gold dati. Nagtatry din ako ng mga ng mga ibang klaseng coins na kunwari ang mga storage coins. Kaso masyado pa maaga yun. Yung gusto kong ipakita sa inyo yung mga yung mga DeFi lang tsaka mga blockchains lang. So mostly lahat ng mga napakita ko sa inyo puro mga puro mga blockchains at medyo may konting DeFi. Hindi ko sure kung alin doon yung mga DeFi, nakalimutan ko na. Pero ang mga pinaka big ato pa pala si Atom, USD, si Cosmos, yan. Ito maganda rin yung nito, no, yung chart nito, no. Kaso meron tayo overlaps. Parang to, parang paano kaya to? Actually hindi pala ganun kaganda yung
chart ni Cosmos. Ang alam lang natin, meron tayong ano, no, diagonal line na binreakdown. Mukha ba siyang may 5 waves dito? Mukha siyang may 5 waves pero overlap to. Overlap to, no? Overlap to. Hindi siya maganda ang itsura. So, mukhang ano to, mukhang may ABC correction na rin naman siya, no? Na ganito, ABC na ganyan. Tapos bottoming pattern of some sort na may possibility of first wave, mahabang second wave, then third, fourth, fifth na ganito. Possible. Hindi natin sure pero medyo nagbe-bend ng rules si Cosmos. Ito, nagbe-bend ng rules, bawal to, dapat. Pero for some reason nagpump pa siya, so hindi natin alam. Ano pa ba? Ayun lang siguro ang update natin. Wala akong masyadong alam na na mga altcoins na bago. At nagtetend ako na hindi mag-check ng mga bagong altcoins kasi yung nila, yung kumbaga yung trust sa kanila wala pa, hindi pa established, no? So ang kanang kalabasan, nanghuhula ka kalabasan, or ang pinaka nagpapagalaw sa market blind trust, kumbaga. Or sabihin natin kunwari si Luna Coin for example. So ang pinagkakatiwalaan ng mga tao doon yung word ni Do Kwon, o kaya yung basically yung confidence si Do Kwon. So ang ini-invest mo actually yung confidence ni Do Kwon na masosolve niya yung basically yung algorithmic stablecoin na Terra USD, no? So pero historically yung mga algo stable coins actually maraming beses na nag-fail yun. So sa data dapat hindi dapat ini-investan ang Luna coin or basically ang Terra USD, no? So ngayon yun nga nangyari, ang kinalabasan nag-repeat ang history, no, na bumagsak lang, nagkaroon ng death spiral ang Luna coin, no? Kahit napakasikat niya dati kasi nga yung charismatic si Doko, no, yung medyo mayabang na na mukhang alam niya yung ginagawa niya, pero yun nga ay gusto ko i-point out, no? Kapag mga bagong altcoins, lalo na syempre bagong altcoins, wala tayong masyadong pagkukunan ng trust para kung ito bang altcoin na to ay magsusurvive sa panibagong mga bear market, ganun, or baka kahit si Luna Coin hindi din, ang laki-laking market cap hindi nag-survive, no? So ay lang gusto ko i-point out, no, na kung gusto niyo ng Japet, kung gusto mo ng mga bagong altcoins, kailangan mo i-research talaga yun, kasi ako hindi ko ma-research lahat yun, no? At mas nagtetend ako tumingin ng mga yung medyo established na alam kong may potential na galaw na talaga, may data na, at may potential continuation na siya to the upside, or baka meron pa siyang downside pa muna bago mag-upside na tipong 10x up until 100x, no? So ayun yung mga inaabangan kong mga coins, no. Yung mga pinakita ko sa inyo, ito ang mga pinakita ko sa basically except XRP, except hindi ko sure tong mga KDA, Cadena, Optimism, maraming tumitingin dito pero di ko rin sure to. Arbitrum, maraming tumitingin dito pero di ko rin sure. Cardano mukhang solid, Solana mukhang solid, pero meron akong issue dyan na parang mas may centralized mind ang Solana, parang gano'n ang naiisip ko. Polkadot, medyo okay lang ako sa Polkadot. Si Polkadot nga lang medyo konti lang ang updates niya. Parang yung community nito medyo hindi ganoon ka active. Pero in terms of itsura ni Polkadot, medyo mukhang tasty si Polkadot sa ngayon. Or basically kung magre-reject man si Polkadot, tingnan nga natin saglit. Ito, nakapag-dump na naman dito si Polkadot, no? So ito yung isa sa mga medyo gusto kong pasukan kasi ang lalim nito, no? Ang lalim nito. So highly likely sa mga susunod na mga
mga mga bull market, matinding pump to, no? Kasi makikita natin, no? From ano to, from $1.5 up until $57, no? Medyo malaki-laki yun. Ano yun, mga times 30, times 40, no? O, mga times 30 to, no? So, malaki-laki to, no? So, dito, potentially baka mag-higher high to, no? So, ano pa ba? So, si Polkadot, medyo okay lang si Polkadot sa akin kasi yung ano, yung community nito medyo mahina. AVAX, ito medyo solid pero parang may FTX news na parang nasasabi ata si AVAX pero hindi siya exactly part ng ano ng FTX, more like si FTX ay may hawak na AVAX. Kasama si Solana doon, si Solana. Pares to, si Solana at saka si AVAX. Maraming hawak si FTX dati ng Solana at AVAX kaya medyo matitindi yung dump nito, no? Ito, no, matitindi yung dump ni Solana, matitindi ang dump ni AVAX din, no? Nasaan na siya? Ito mas matindi nga lang to actually, no? So lang gusto ko i-point out, mukhang solid naman tong dalawang to. Ito medyo nasa side ng centralized, mas gusto natin decentralized actually. Tapos ang pinaka-favorite ko itong dalawang to, si FTM tsaka si Matic. Na makikita pa lang natin ang itsura, no? Napaka-impulsive na ito. Si Matic, napaka-impulsive. Si FTM naman, tingnan natin. FTM, ang pinaka-favorite ko. Makikita nyo to, mas impulsive to. Mas matinding impulse to. Yung tipong ano to, tipong clean impulse, no? Magandang impulse, correction, magandang impulse, correction, magandang impulse, no? Kung titingnan natin mga targets, ito, no, may papakita lang ako sa inyo, mabilis lang, no? So meron tayong actually, or more like na-ride ko to dati, no, na dito sa mga bandang $0.20, 20 cents, sorry, 20 cents hanggang dito na-ride ko dati. Pero yun nga, may video ko na in-explain ko bakit nawalan ako ng mga around house and lot na type of pera, no? Kasi hindi pa ako masyado marunong mag-trade noon, pero yung basic na knowledge lang alam ko. Pero yun nga, na isa sa mga nagawa ko dito dati, na predict ko yung exact top nito, 3.4. Hindi siya exact na ano, no, na 3.4842, pero basically yung around dun sa mga area yun, $3.4 ang pinaka-kaabang ko, no? So ito, isang mabilis na tactic lang, no? Ang ano lang to, no, extra knowledge lang. Yung first wave, madalas kamukha niya ang fifth wave. Okay? Sa impulsive theory, madalas kamukha niya. Hindi naman lagi, no? Hindi naman lagi, pero tend to tinatry niya lagi gawing kamukha ang first wave kapag nag-fifth wave tayo. So eto, no, meron tayong bars pattern dito, mula dito hanggang dito. Okay? Then hahanapin lang natin, actually mali ito, no? Regular chart ata dapat to. Paano ko ba ginawa dati yun? Nakalimutan ko na, no? Kasi kapag nagba-bars pattern ako dati, kapag tinataas ko to, gumagalaw din to, no? Or more like nag-change din to ng settings. Tignan natin saglit, ha? Sa symbol, body, status line, bar changes values, scales. Ito, scales ata. Hindi, no? Di ko alam kung paano, no? Pero sa Binance, nag-a-adjust to. So baka dito, mirrored, flip, visibility, hindi, wala. So di ko alam, no? Scale price chart only. So hindi ko matandaan, pero pwede na, kung alam niyo kung paano gawin to, no? Nakalimutan ko, hindi ko lang alam kung paano, no? Pero basically
ganito yung itsura ng ginagawa ko, no, na banda dito sa $3. So makikita natin ganyan yung ano yung abang ko na $3.4 ang pinaka target. So meron pang isang way. So aalisin lang natin saglit, no? Alisin ko lang to kung ano man to. Ayan. So gumagamit ako ng ano ng SMA na ganyan, tapos pupunta tayong daily. Yan, daily. Doon natin gagamitin sa bullish cross. So for example dito, no, meron tayong bullish cross dito. So ang pwede natin gawin dito, ko-apply natin yung bullish cross hanggang dun sa bearish cross hanggang dito. Then ilalapag natin to sa bullish cross papunta sa bearish cross. Basically mga banda, so andi dito siya, no. So kung saan nag-start yung price doon natin ilalapag dito banda, no. Yan, dito banda nag-start. So makikita natin kung saan siya nag-top, no. Actually dito banda, no, hindi nga lang siya perfect pero dito siya banda nag-top, no. So isa sa mga ways yun, itong siguro mga dito banda yan. Ayun, lumalaki siya. Ano ko na pala yun? Mga banda dito pala, no? Kasi dito yung di ko sure kung saan banda, pero dapat mga banda dito kasi dito yung bullish cross, no? So makikita natin kung saan siya exactly nag-top out, no? Kung saan siya exactly nag-top out dun sa top ng itong bars pattern na to. Dun din siya nag-top sa fifth wave, or basically nag-ATH, no. So ayun yung isa sa mga tactic. Huwag niyo papakitain sa mga ibang tao, no. Joke lang. Kung gusto niyo pakita, pwedeng pakita naman, no. So ayun lang, mga tactics lang yun, no? Mga hidden jutsu, kumbaga. Pero nangyayari lang yun, or pwede lang magamit yun kapag may cycle, no. May cycle, tapos third wave, alam natin sa third wave pinakamalaki dapat, so wala siyang kamukha kakalabasan. Ang first wave tsaka fifth wave lang yung madalas medyo magkamukha, no. So ang mga may cycle tayo, itong buong cycle na to, no. Pero kapag sa BTC kunwari, BTC, USD, ganyan, pag dito alisin natin to, yan, most likely wala, dapat nagkakaroon na kasi ng some sort of regression si BTC, no. Yan, makikita natin, no. Makikita natin pa-curve to. So most likely hindi magagamit yon, yung ganong tactic sa BTC, no. Sa mga altcoins lang magagamit yon. 44.6k na lang pala BTC, no. Nag-dump na naman tayo na matindi. Laking dump na ito, no. So nasa ilalim naman tayo ng monthly sa ngayon. So hindi maganda to, no, para sa BTC sa ngayon. So siguro update natin, napakahaba na ito, no. Sana maging helpful yung pag-check ng mga alts natin. Hindi ko ma-TA lahat ng mga alts, no. Dapat mabilisan lang, at yung mga mukhang solid lang yung alam kong magpa-pump in the future yung tinignan ko. At yung iba medyo, actually iba pang mga bago, Optimism, Arbitrum tsaka Cadena, medyo hindi ko siguro mga nakasat isang tabi ko para sa mga extra kong pera siguro. Pero syempre yung mga prayo, yung mga mas solid na napag-aralan ko na agad, no. Which is yung mga FTM Matic, no. Tapos yung mga siguro AVAX, Solana siguro isa sa mga least priority ko. Cardano yun, medyo solid, no. Pero mabagal kasi si Cardano, no. Pero anyway, siguro update natin is trades at GG's boys.